karapatan mo na mag-file ng kaso. Yung pinakamatagal lang yung mga rape, murder, mga 20 years bago mag-expire o bago mag-prescribe yun. Pero yung falsification of public document, action. Ibig sabihin, meron kayong dahilan para kayo ay mag-file. Ang problema is the identification. Paano nyo i-identify kung sino yung nagpasa, as in talaga with certainty, kung sino yung nagpasa noong document na yun. Yung affidavit ng Mr. Ko. Oo. Pero Kasi sa ano ng sa RD na peke rin pala. May fraud din, 'di ba? Kasi nga bakit may deed of sale patay na yung tao. So Hindi ba natin mahahabol sa RD 'yon? Ang problema, ma'am, ganito. Sige, mapatunayan man po natin na tawag doon peke yun. Bawa, magiltihan siya ng korte. If ever, magsampa kayo ng kaso, magiltihan kayo ng korte. Ay sila, ba't ba kayo? Halimbawa, magiltihan sila ng korte na sabing, po, attorney. Apa. Ayan. Halimbawa, magiltihan sila ng court na sinabi, talaga nag-falsify sila ng nagiging public document na kasi sabi ni notaryo. Ngayon, hindi ibig sabihin, sabihin, maipasa yun sa RD. Ang mangyayari lang nun is mananalify lang yung deed of sale or maano lang yung pag pinasa yung sa korte ay sa RD, pwede lang ang mangyari doon is manalify lang yung deed of sale at yung bagong title if ever kung may mag-a-apply. Opo. Yun ang purpose namin. Opo, ang problema kasi is wala pa rin tayong assurance na maibabalik pa rin or maipapangalan pa rin sa inyo yung property. Wala pa rin tayong assurance kasi nga at the time nga pagka ganon, at the time nga hindi talaga si Marciana kasi yung may-ari nung nagbentahan kayo. Sa mata ng batas at that time, hindi si Marciana yung may-ari nung lupa. Kahit co-owner po siya. Ang pinaka proof po talaga ng ownership is the title. Sa title, kung co-owner siya talaga, dapat nandun din po yung pangalan niya. So sa mata ng batas, si Policarpio lang talaga ang may-ari nung lupang yun. Pa-double check na lang ako, ma'am, kung tama ba yung tingin ko, kung 1976 ba yun o malabo po kasi yung photocopy. Kasi kung 1976 yun, ito na po yung pinag-uusapan natin ngayon. Opo. Oo. Kung halimbawa naman, pa-filean nyo yun ng kaso, wala namang problema, ma'am. Karapatan nyo po mag-file po ng kaso. Ang pinaka magiging problema natin dyan is the positive identification. Kung sino talaga ang nagpasa ng peking dokumentong yun. Ang assessor nga namin ayaw ibigay ayaw ipakita, sabi ni nung magpunta ako sa NBI, sabi kunin niyo yung original, diyan tayo mag-uumpisa. Yung kasi pinapakita niyo lang sa amin Xerox pwede natin yung kasuhan ng fraud, ganyan. Dapat po sila. Ayaw naman ni assessor na ibigay sa amin yung copy, yung sabi, gusto niyo sapinan niyo kami, pasapinan niyo kami. Parang kanya nga lang po, hindi po sila basta masasapina hanggat hindi po nakasampa ang kaso sa korte. Bago nga po sumampa ang kaso sa korte, kailangan may ebidensya ka nga. Yun nga ang magiging problem. Sabi ko, oo nga, ang haba-haba na pananagawa ko, ma'am, inabot ako ng 3 araw kong ginawa yun, tapos kanina ko lang nasoy-soy yung yung dates. Pero yung nullification ng deed of sale and RD title, nitong December, hindi natin magagawa ng paraan niya na manalify. Para unfortunately po, hindi kasi sa atin, alam natin na siya, null and void siya kasi at that time ng bentahan, patay na talaga si Policarpio. Ang problema is, kung magfa-file ka ng kaso to nullify that, para i-nullify mo yun, wala kang tinatawag na legal standing. Pag sinabing legal standing, kumbaga parang sino ka para mag-file ng kasong yan? Una sa lahat, hindi
divest yung right papunta sa'yo. Mm. Ganun ganun yung ano. Diyos ko, ay, 3 abogado ma'am ang pinahirapan mo kanina. Oh my God. So, yun ang naging ano po namin ng mga senior lawyers po namin. And again, ma'am, kaya po namin yun diniscuss at sinuysoy dahil ayaw po namin na magfa-file tayo ng civil case, magbabayad kayo ng filing fee, tapos madidismissan lang. So, ayaw po namin ng ganun. Malaki ho Kaya, babayaran namin. alam ko po, ma'am, malaki po kasi yung binabayaran sa filing fee. Wala ko kasi sa Pau libre. Hindi, kami po, libre po kami. Kaya nga po, ginawa ko na po yung nag-draft na po ako eh. Ah. Kami po, libre po. Yung pagpa-file namin ng petition, yung pag-represent sa inyo sa court, libre po yun, wala po kaming bayad doon. Ang kapag nagpa-file po kasi tayo sa korte ng kaso ng civil, may binabayaran po yun. Pero sa court yun. Mga hindi po magkano sa amin. ho yun? Hindi ko po alam, hindi ko alam kung nakabase ba sa value ng property. So, may mga ganun po kasi. Kung Din- another option po, ng halimbawa po na maipatawag itong bumili, itong Tagalus Baños na bumili noong December ng patawag at baka pwedeng amicable settlement na alisin nyo, baguhin na natin yung title, alisin nyo naman yung 48 square meters namin. Pwede. Siguro kung Kung halimbawa, ipapatawag siya sila. palagi ko hindi po ipapatawag. Feeling ko kailangan nyo po talaga pumunta sa kanila ng personal para makipag-usap. So, sasabihin ninyo na Pwede namin kayong kasuhan, mga ganon, pero hindi naman, ma'am. Huwag niyong tatakutin, ma'am, ng ganun. Kasi baka lalong hindi makipag-cooperate sa inyo. So, pero ma'am, naiintindihan niyo naman po, ma'am, yung point ko. Oo. Kung bakit nagkaganon. Kung bakit ganon yung naging naging yung kinalabasan. Siguro baka mas maganda is kausapin natin yung bagong may-ari ngayon, tapos sabihin nyo, we are a victim of ni Marciana na ano ba din, Kapatid ni Policarpio Okay, Papa. na kapatid ni Policarpio Papa who introduced herself as the co-owner of this land, and actually in good faith namin binili yan, and sa katunayan ay meron kaming tax declaration para dyan. Tapos, and dahil may tax declaration kami dyan, binabayaran namin yan, and pinoposes namin yung property sa ngayon. Dahil nga, may good belief na nabili namin legally yung lupang yan. So, ang natin, sir, ano po kayang pwede natin gawin? At yung title nyo ay naman dito po sa sitwasyon natin. Fraudulent yung title kasi Huwag nyo na pong sabihin po ng ganun. Kasi yung deed of sale. masyado po kayong assertive dun eh. Masyado kayong aggressive. Dapat ang dating natin, kung ako po ang masasuggest ko po sa inyo, dapat ang dating natin is mahinahon, pleasing, kumbaga parang ganun. Ngayon po sir, kasi nakakuha din naman po kami ng kopya nung po ninyo, nitong lupang to tungkol diyan, and dahil din po sa kaya po na-transfer po yan sa inyo dahil dati nga po yung tax declaration, kami po kasi nagbabayad ng amilyar niyan dahil nga alam po namin sa amin yan ay meron pong pumeke ng dokumento para po ma-transfer po sa inyo yung ma-consolidate yung tax declaration at eventually ma-transfer po sa inyo yung property. At hindi naman po lingid sa kalooban po namin na nung ginawa po yung deed of sale ninyo ay patay na po si Policarpio Papa. Yun lang po, ma'am. Huwag nyo na pong sabihin fraudulent, void, gano'n. Sabihin nyo lang, lingid po sa, di naman po lingid sa kaalaman namin na yung nung in-execute yung deed of sale na yan ay patay na talaga si Policarpio Papa at hindi na siya makakapirma. So ano kaya sir ang magandang gawin natin? So parang gusto mo lang malaman niya na alam mo na may mali doon sa pagkakatransfer ng property sa kanya. Kasi alam mo mangyayari po niyan, ma'am, later on, pwede pang habulin yan nung heirs ni Policarpio Papa.
pwede pang sila mismo ang mag-file para inalify yung title na yun at same ground ang gagamitin. At that time na sinasabi mo binili mo yan, patay na yung tatay namin. Pwedeng sila din mismo mag-file yan o kaya ano, di ba? Anak na. Pwedeng yung mga apo. Pagdating pag nasa mga apo na at nakita nila yan, o kaya may bilin sa mga apo, o okay, pagka nawala ako, habulin nyo to. Pwede nilang gawin yun. Kasi nga, null and void yung pagkakabenta. So, dahil null and void, babalik at babalik yan dun sa heirs ni Papa. So, parang ang sasabihin, finalsify si Michael Kayog yung pakana ng falsification. Kaya dapat maibalik sa mga Papa yung property. Yun ang mahirap dun eh. Actually, pwedeng maging victim din dun si Michael eh. Kasi later on, pwedeng pwedeng questionin yung pagkaka-issue ng title sa kanya. Hindi siya actually safe for yun. Going back dun maghahanap nga ako nung ebidensya na Instrument. yung tax deck ni Marciana Papa, hindi ba yun valid? Hindi po. Ulitin ko ma'am, ang Hindi, nakalagay Marciana Papa, Policarpio Papa, and Marciana Papa. Mga ganun. Yun yung nakikita ko sa mga tax deck eh. Hindi tax deck ma'am, hindi sa tax deck. Kasi again, lahat pwedeng magbayad ng amilyar, pwedeng tayuan ko to ng itong lugar na panatatayo ko ngayon, tayuan ka ng bahay, pero alam ko, iba ang may-ari nito, tapos yung may-ari nito, for example, nasa US. Okay, sige, ang gagawin ko, babayaran ko yung tax declaration nito, magpapa-issue ako sa City Assessor's Office. Makakapagbayad siya nun, pero hindi ibig sabihin sa kanya na yung property. Yung may-ari pa rin na yung nasa ibang bansa. No, I mean, palaging magkasama yung magkapatid sa tax deck. Kahit na po, Okay. nakasama sila sa tax deck pero hindi ibig sabihin ay sila yung owner nun. Ang again, yung proof talaga is title. Unless, meron tayong ibang document, halimbawa, deed of sale, mula kay Policarpio, papunta kay Marciana Papa, bago ang 1988 yung bentahan. Kasi para masabi na itong si Marciana Papa ay may karapatan talagang ibenta yung 48 square meter na portion ng 337. Pero memorize ko na ma'am. Memorize ko na talaga. Yun. Actually, sabi ko nga, kung hindi ko, buti nga ma'am, napansin ko kaagad kanina yung dates. Kasi nga, pina-finalize ko yung exhibits. Dapat nga sa'yo ko pa ipapacheck yung mga dates. Sabi ko, sige na nga, ako na. Kasi, dinedefend ko po kasi yan sa sa senior ko, sa boss ko. Kasi tinatanong, okay, tinanong niya ako, okay, anong legal basis mo? Ayan. Ina. Attorney, ito ba Viber mo rin to? Yes po. Oh, kasi ba't di ka mag-Viber, libre sa Viber? Mas po kami dito kasi ito po yung advice po ng central office namin. Pero makakapagpadala ko sa'yo ng dokumento sa Viber. Oo naman, wala akong problema. Oh, So, yun po. So, kanina, nagde-defense po ako kanina sa boss ko. Anong article? Article 1456 po, Civil Code, tapos Jurisprudence, People versus ganyan-ganyan pa ako. Tapos, nung nagkasuy-suyan kami ng date, sabi ko, shit. Okay, boss. Sa tingin nyo po ba ay wala na kaming pag-asa? Ang tingin ko po, ang pag-asa nyo po is dun sa falsification talaga. Dun ko po kayo nakikitaan ng cause of action. Kanya nga lang, the problem is kung paano nyo ma-identify kung sino talaga yung gumawa nun. Yun nga, yun din ang sinabi sa amin ng ng NBI. Sabi niya, para maano natin sa fraud. Nasa MOA po ako, sa NBI sa MOA. Kasi nga, nagtatanong, sabi niyo nga, kailangan yung signature ni Lolo, ganyan-ganyan. Mapatunayan niyo. Oo, kino-compare po kasi. Ayaw naman akong bigyan sabi niya, binababalik naman ako ni NBI sa assessor. Tingin niyo yung original niya, yung dokumento na yan, dyan tayo mag-uumpisa. Oo, kasi po, inaano po yun, sine-check din po yun. Kino-compare po yun sa, bawa, yung sulat niya noon, tas sulat niya ngayon, or yung firma niya noon, firma niya ngayon. Kino-compare
naman po problema po sa ganyan basta meron kayong mga available nga na ganyan na mga documents. Kapag halimbawa naman na yung sinasabi nilang pasagpi na sila, pagka ganun, kailangan may nakasampa na pong kaso sa korte. So, So, kung halimbawa ang gusto niyo pa rin po mapanatili sa inyo yung possession ng property, ang makakausap niyo talaga dyan ngayon is si Michael Cayo. Ngayon, kung ano man, talagang sa kanya po kayo makikipagsabihin nyo if ever victim kayo, tapos binili nyo talaga yan legally, akala nyo legally, pakita nyo may deed of sale kami, ito yung ganito ganyan, kanya nga lang nagulat kami na naibenta na pala sa inyo. Ina-approach po ba kayo ni Michael Cayo? hindi pa. Parang gusto kong pumunta bukas sa RD para mag-apply ng true copy. Baka ako nabenta na yung lupa. Kasi ridiculous yung presyo, 300,000 lang eh. Milyones ho itong bentahan sa amin. 50,000 per square meter dito sa highway. Oo, Highway commercial kami yan So this is about 10 to 15 million. Commercial yan Highway ho kami, highway. Ba't nabenta, Tapos, nakalagay sa deed of sale 300,000? kaya nga. Masyado rin tong si Attorney Soliman Lacara eh. Puro peke ang kanyang mga notaryo eh. Pinuntahan ko na yan sa Calamba. Sabi niya, hahanapin ko sa mga office ko. Marami ho ba kayong notarial offices? Maraming pumipirma sa inyo. Hinanap ko yan sa Makiling, Di ba Calamba. nga meron nga pong meron po kayong meron akong photocopy ng certification tungkol dyan sa sa notaryo na yan. Oh. Kung yan po ay halimbawa maaga-aga nyo pong na-discover, pwede po sana pumasok sa estafa eh. Kanya nga lang late nyo na na-discover. Ilang taon na. Hindi, ang alin ho? Yung itong yung benta na 2025 na ngayon eh. From 1988 eh. Hindi, Ano na pero po yun? 2024 ho yung yung nangyaring falsification. Ayun, yung falsification, talagang may pa po kayo doon, may cause of action pa kayo doon. Kasi pinakempirma ng asawa ninyo. Yun nga ang after ako parang wala bang justice to. Meron naman po, kanya nga lang talaga, kayo po talaga ang gagawa po ng paraan para, tawag doon, para makapag-file kayo ng kaso. Kasi ang ebidensya talaga po, manggagaling po sa complainant. Ganun po kasi, lalo po ngayon, mahigpit po ang po ng DOJ ngayon sa pagpa-file ng mga kaso, kailangan may reasonable certainty sila na mananalo sila sa korte. Ganun yung ngayon eh. So kapag halimbawa alam nila na kulang ebidensya, alam nila hindi sila mananalo sa korte, dinidismiss nila outright. Sa fiscal pa lang. Kaya kailangan talaga, mas maganda talaga na identify kung sino, kung yung nag-issue nung peking dokumentong yun. Or, ayun nga, hindi rin naman natin mapapatunayan kung si Attorney Lahara ay involved dun, di ba? Kasi baka ang participation niya lang talaga is nagnotaryo lang siya. Oo. Di ba? Pero from sa assessor na binigay na affidavit na fake affidavit ng mister ko at saka sa deed of sale ay siya ang nagnotaryo eh, continuous eh. It all happened in December last year. Yung iniisip mo baka may conspiracy yan? Minadali talaga to eh, minadali. Sige, ganito ma'am, itatanong ko ulit po sa boss ko kung paano gagawin para makapag-file ka ng falsification. Pero again, sigurado ko magiging problem talaga dyan is yung identification ng tao. Pero kung meron tayong isang point, pwede. Kasi kung tao lang, eto lang sa tabi namin yung tao. Oo, yun nga. Kaso nga lang, paano yung patutunayan na siya talaga yung nagpasa nun sa city assessor's office? Ayun nga, paano namin si assessor na ilabas yung original? Oo. Hindi, kahit ilabas ni city assessor's office yung original, kaya ba nilang sabihin kung sino nagbigay nun sa kanila? Parang alam naman ni assessor eh. Actually, friend siya nung kapatid ko eh. Parang alam niya kung sino yung nagdala niya. Sabi ko, kasi ang tanong ko sa kanya,
Ma'am, ito ba, nung ibinigay sa inyo yan, bakit tinanggap nyo? Nakita nyo ba yung mister ko? Nagbigay ba sa inyo ng ID? Itong ID na to na nakalagay sa affidavit? Mm-mm. Wala siyang masagot. Bakit tinanggap nyo ho? Di ba anong sabit na kayo dito? Parang ganun. Mm-mm. Di ba? Oo, actually, ano nila Nakakaiyak. yung laptops nila yun, nung naiintindihan ko kayo, malaki Oh, Tsaka mamamatay na yung mister ko na ayun. Ang inaalala ko nga dito baka itong bagong may-ari ay may-ari. baka Ibenta. baklasin yung tindahan namin or kahit na hindi niya kahit Hindi niya naman po kaagad-agad ganun, ma'am. ayun nga. Pagka ganun, dadaan pa rin po yan sa korte. Oh. Magsasampa pa rin po siya ng kaso sa korte kung sakaling ganun. Tapos pagdating dun sa korte, pwede nyo rin ipaliwanag sa korte yung side ninyo, bakit nasa inyo yung possession nung lupang yan o ng part ng lupang yun. Pero again, syempre, wala tayong kasiguraduhan kung mananalo kayo sa puntong yun. Sana Kasi may nga, oo. Pero kapag halimbawa gano'n, hindi po yun automatic, ma'am, ha? Hindi kayo pwedeng basta-basta paalisin dyan. Hindi kayo basta-basta pwedeng baklasan dyan. Pagka gano'n, pag namilit sila, pag pinagpilitan nila, pinwersa po nila, ang tawag po doon ay grave coercion. So, kapag gano'n po ang ginawa sa inyo, matik punta agad kayo sa barangay, i-report po ninyo kung ano yung gagawin po nila sa inyong paninira, ng mga gamit ninyo, sa pilitang pagpapaalis sa inyo, i-report nyo, pwede po kayo magsampa ng kaso. O yun po kung sakaling gagawin nila, ha? Kung magsasampa naman sila ng kaso sa korte, si korte naman bibigyan naman po kayo ng pagkakataon na ipaliwanag po kung paano nangyari, bakit kayo yung in possession dyan sa property na yan, and kung si court naman titingnan kung ano yung pwede niyang gawin para sa inyo kung meron man. sige po, Ganun siya. hahanap pa ako ng dokumento. Pero yun nga, sana man lang kahit man lang may manalify yung yun Ay, nga yung yung tulo, no? yung title, yun nga yung title kasi mga peke naman nga yung mga ano eh. Sige po, ma'am, ibalitaan nyo na lang po, or kaya paano nyo mapapositively identify kung meron na kayong clue or kung meron na kayong lead kung paano nyo ma-identify talaga kung sino yung nagpasa sa kanila nung fraudulent na tawag doon Affidavit. na affidavit. Sige po. Okay po. Sige, ma'am, pasensya kami na pahaba. Salamat po ng marami. Okay po, ma'am. Sige po, thank you po. Message lang po kayo sa akin, ma'am, Sige. if ever may question po Sige kayo. po, sige po. Okay po, sige po.